Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shane ng Cabuyao, Laguna. Gusto ko lang po sanang magbahagi sa inyo ng kwento na alam kong worth it namang pakinggan. Nangyari ito sa akin noong bata-bata pa ako at masasabi kong isa nga po ito sa mga nakatatak na sa aking alaala. Papa Dudut, 14 years old ako noong magkasunod na namatay ang mga lolo't lola ko. Unang namatay ang lolo ko sa tuhod, si Lolo Hernando. Sumunod ang lolo ko sa father's side, si Lolo Tindoy. At ang huli ay si Lola naman sa father's side din, si Lola Esme. Siyempre malungkot dahil nawala na sina Lolo Tindoy at Lola Esme na nagmahal at nag-aruga sa akin noong bata pa ako. Nagtatrabaho kasi si Papa noon sa malayo habang nilayasan naman kami ni Mama. Kaya ang mga lolo't lola ko ang tumayo kong mga magulang noon. Sa kabilang banda ng tumungtong na ako ng high school, ay nagretiro na si Papa sa pagiging OFW sa Middle East dahil na rin sa kanyang kalusugan. Kaya nagpasya na lamang siyang magnegosyo dito sa Laguna. At napunta na ako sa pangangalaga ni Papa nang mamatay na ang mga lolo't lola ko. Samantala pagkamatay nga ng mga lolo't lola ko, napunta ang pangalaga ng bahay kay Tita Rowena, isa sa mga kapatid ni Papa na close namin. At minsan ay bumibisita ako sa lumang bahay nila para makipagkwentuhan at magpalipas ng oras. Sobrang luma na ng bahay, Papa Dudut. Pero hindi naman napapabayaan. Parang tinayo pa yata ito noong kapanahunan ng mga Kastila. Pero masasabi kong matibay ito kung iahalin tulad sa ibang kabahayan. Dahil nakayanan nitong manatili sa loob ng maraming taon. Pero minsan ay nakakatakot talaga ito. Marahil ay dahil sa taglay nitong kalumaan. Ang pakiramdam sa loob ay malamig. Minsan ay parang dumadaan sa likuran ko. Ang mga batang paslit sa lugar namin ay tinatawag itong haunted house. Siguro ay dahil sa creepy vibes ng lugar. Mas dumami ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan sa lumang bahay na yon simula na mamatay sina Lolo Tindoy at Lola Esme. Bukod kay Tita Rowena, nakatira din siyempre ang 5 niyang anak na puro lalaki. At isa na roon si Jared, ang kaisa-isang pinsang kong may third eye. Madalas siyang magkwento sa amin ng mga nararanasan niyang nakakatakot sa bahay na yon. Nakakapangilabot talaga. Minsan ay hindi raw nakakatulog si Jared dahil sa mga nararamdaman niya. Sa takot ng mga kapatid niya ay hiniling nila sa kanilang ina na bumalik na lamang sa dati nilang bahay at umalis na nga sa lumang bahay ng mga grandparents namin. Nung una ay ayaw pa ni Tita Rowena. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay nagulat na lamang kami nang biglang umalis na rin sina Tita Rowena doon sa lumang bahay. Bagamat hindi niya sinasabi ang dahilan. May haka-haka.
ang mga kamag-anak namin na kaya umalis daw doon sa bahay ay dahil sa utang sa online lending. Pero nung kausapin ko si Jared tungkol sa dahilan ng kanilang pag-alis, may nagpakita raw na multo kay Tita Rowena habang natutulog sila. Nakakatakot daw ang itsura nito. At dahil first time daw maka-experience ni Tita Rowena na makakita ng legit na multo, kaya nagpanik daw ito at nagkasakit. Pagaling nito ay dali-dali itong nag-impake at umalis sila ng bahay makalipas ang 2 linggo. Pero natira si Jared sa bahay. Ayaw nitong umalis sa bahay dahil meron daw itong gustong diskubrehin. Samantala isang araw ay natusan ako ni Papa na dalhan ng pagkain yung pinsan ko sa lumang bahay at agara naman akong pumayag. Pagpasok ko ay ganun pa rin ang pakiramdam simula nung mamatay sina lolo at lola. Nadatnang ko si Jared sa may kusina, nagbabasa ito ng Biblia. Ito pala yung pananghalian mo. Sabihan mo lang kami kung may kailangan ka. Buti naman at natitiis mong tumira dito ng mag-isa. Sabi ko sa pinsan ko na 2 taon ang tanda sa akin. Kung tutuusin. Pero kailanman ay hindi ito nagpatawag ng kuya sa akin. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik doon sa dating bahay ninyo? Dagdag ko pa sa kanya. Ito ang tahanan ko. Natahimik naman ako sa sinabi nito. Kaya naman tumango na lamang ako sa kanya. Pero bigla akong napaisip kasi na-realize ko na parang hindi boses ni Jared ang narinig ko. Parang boses ng isang matandang babae na lumabas sa bibig ng pinsan ko. Pero sa huli ay pinagkibit balikat ko na lamang ito. Sa kabilang banda, pagkatapos kong ibigay ang pagkain ay plano ko na sanang umuwi na noon, ngunit naagaw ng pansin ko ang kwarto sa may likuran ng hagdanan. May nakalagay itong parang plake na may pangalang Julieta. Ito yung asawa ng namayapa kong lolo sa tuhod. Hindi ko siya nakagisnan kasi maaga siyang namatay. Samantala, noong doon pa ako nakatira, hindi ko napapansin ang kwartong yon kasi may nakaharang na aparador sa pintuan. Kaya nagulat ako na may kwarto pala doon. May kwarto pala dito? Nagtatakang sabi ko. Saglit na napatingin si Jared sa akin. Bakit Shane? Hindi mo ba alam yan? 14 years kang tumira dito, hindi ba? Sabi niya naman sa akin na may halong pagka-sarcastic. Kung alam ko lang to, hindi ako magugulat. Pero kasi nung buhay pa sina Lolo Tindoy at Lola Esme, may aparador na nakaharang dito. Kaya malay ko ba kung may kwarto pala dito? Sagot ko sa kanya. Nakapasok ka na ba sa loob? Usisa ko pa sa pinsan ko. Hindi pa. Tipid na sagot niya sa akin. Na-curious tuloy akong pumasok sa loob. Jared, kung okay lang sa'yo. Papasok ako dito sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Natanong ko sa pinsang kong bagot ang matang nakatingin sa akin. Lagi siyang ganyan. Para bang boring lahat ng tao sa paligid niya. Hindi na siya kumibo pero hinagis niya sa akin ang susi ng kwarto at nasalok ko naman kagad ito. Tapos ay nagpa siya na itong umakyat sa hagdan. Pero nung nasa gitna na siya ng hagdan noon, nang tumingin siya sa akin sa baba. Mag-ingat ka, Shane. Diyan nakakita ng multo si Mama. Kaya sila umalis dito. Makahulugang sambit niya. At sa unang pagkakataon ay natakot ako. Pero papadudot, binuksan ko pa rin ang silid at sumalubong sa akin ang malikabok na amoy. Napakadilim. Hinanap ko yung switch ng ilaw ngunit wala akong nakapa. Kaya naman yung ilaw ng cellphone ko ang ginamit ko.
Napagtanto ko na wala itong ilaw. Lamparang nakalagay sa mesa sa gilid ng kama. Mukhang matagal na rin simula nang pinasok ang silid na ito. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng tukador. Ang gara ng tukador. Umupo ako sa silya, inikot ko ang tingin sa silid. Napaka-simple. Umupo ako sa kama at bahagya itong umuga. Kinapa ko ang gilid nito at tinansya kung gaano kakapal ang kutsyon. Ngunit nakakapa ako ng drawer. Nagtaka ko papadudot kaya hinila ko ito ng bahagya nang mabuksan ko ito. At nagulat ako dahil may isang sobrang lumang box na gawa sa kahoy ang nasa loob. Kinuha ko ito pinatong sa kama. Inalog ko ito may laman. Tinignan kong muli ang drawer at nakita ko ang susi nito roon. Agad kong binuksan ang box, lumang litrato. Marahil ay si Lola Julieta ito. Hindi niya kasama si Lolo sa larawan kundi isang babae. Siguro'y kaibigan niya. Isa rin itong litrato ng lalaki ang nakita ko sa loob. Napakakisig nito. Siguro marahil si Lolo papadudot. Tapos ay nakita ko rin na may maliit na sulatan o notebook. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang sulat kamay na ang katotohanan. Kinabahan ako bigla. Pinag-iisipan ko pa kung babasahin ko o hindi pero binasa ko pa rin po ito. Samantala papadudot, ito ang mga nakasulat. At babasahin ko sa inyo ngayon. Hindi nila pwedeng malaman, papatayin nila ako. Hindi ako pwedeng magsalita, Julieta. Tapangan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Pero hindi ko na kaya. Kapag nagsalita ako ay papatayin ako at ang pamilya ko. Sana kahit papaano ay maibsan ang konsensya ko. Sa isang tanyag na pamilya ko galing. Kilala ang aking ama dito. Sa aming bayan. At ang aking ina naman ay galing sa isang mayamang pamilya sa Bulacan. Naman ako sa kanya ang pagiging mistisa ko. Masaya ang buhay namin at payapa ang aming bayan ngunit nang dumating ang mga Amerikano ay tila gumuho ang lahat. Sa pilitang pinakasal si Ate Silveria sa Amerikanong si Douglas. Dahil yon ang kagustuhan ng tusong Amerikanong yon. Binantaan ang buhay naming lahat. Kaya wala kaming nagawa. Gusto kong lumaban noon ngunit wala akong nagawa. Makapangyarihan sila. Samantala hindi na ako kailanman pinayagan pang lumabas ni ina. Pinag-aaral pa rin ako ni ama at ina ngunit sa isang kumbento. Wala akong nagawa dahil yon ang kagustuhan nila. Doon ko nakilala si Iluminada. Isa siyang anak ng magsasaka. May kayumanggi itong kutis. Mapupungay ang mata. Magaganda ang labi. Matangos na ilong. Napakaganda nito. Hindi yon maikakaila ni numan. Naging matalik kaming magkaibigan. Sinabi nito sa akin kung gaano siya kainggit sa kung ano ang itsura ko. At ganon rin ang sinabi ko. Kaya natawa na lamang kami. Sinabi niya sa akin ang rason kung bakit siya nag-aral rito sa kumbento. Kung saan ay madalang ka lang makita ng tao at lalong hindi ka pwedeng umalis. Sabi niya ay may mga Amerikano kasing gusto siyang kunin at ipabugaw sa mga ibang lahi. Hindi na ako nagtataka roon. Maganda kasi ito, may hubog ang katawan kaya alam kong pagpipiestahan siya ng mga kalalakihan. Ganon rin ang aking sitwasyon. Pagkatapos ng nangyari sa kapatid ko, syempre ayaw na yon maulit pa ni na ama at ina. Samantala isang araw sa simbahan, may lalaking nangumpisal at nakagawa raw ito ng malaking kasalanan.
Ipinagkaluno nito ang kanyang kapatid sa mga Amerikano, kapalit ng maraming salapi. At ang hindi niya akalain ay binaboy ng mga Amerikano ang kapatid niya pagkatapos ay walang awa itong pinaslang, sakay tinapon sa sapa. Labis-labis ang hinagpis ng binata. Naroon ako ng mga oras na yon. Naririnig ko. Hindi ko marahil sinasadyang marinig ngunit inaamin ko. Gusto kong malaman ang lahat. Samantala pagkatapos noon ay naglingkod na siya sa simbahan at madalas ko na siyang makita doon. Hindi ko maikakaila na makisig siya at napakagandang lalaki. Pablo ang kanyang pangalan. Bukal sa loob itong pumayag na tumulong sa mga gawain sa loob ng simbahan. Naging matalik na kaibigan namin siya ni Iluminada. Araw-araw siyang dumadalaw at isang araw may kasama itong dalawang lalaki. Sina Rodrigo at Artemio. Hindi ko gusto ang tabas ng mga mukha nila. Hindi naman sa pangit sila. May itsura ang mga ito at ayaw ko rin ang kanilang mga ngiti. Sinasabi ng isipan kong huwag ko silang papatuloyin sa aking buhay at sa buhay namin ni Iluminada. Ngunit sa pag-aakalang mga mapagkakatiwalaan sila at mababait ay sinantabi ko ang aking iniisip. Sabi ni Pablo mga kaibigan raw niya ang mga ito sa paaralan kung saan siya nagbabasa. Mainit ang pagtanggap sa kanila ng simbahan. Tumingin ako roon sa nagngangalang Rodrigo. Iba ang titig nito sa akin at sa kaibigan ko. Isa rin yung si Artemio, para silang sasakmal ng tao kahit na anumang oras na gugustuhin nila. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko. Iba ang kutob ko sa dalawa. Hinahanap ko si Iluminada. Wala pa kasi ito sa kanyang silid. Nang may narinig akong usapan, nagtago ako sa likod ng puno. Pakipot pa kayong magkaibigan? Kaysa naman mapunta kayo roon sa mga Amerikanong yon. Tikman muna namin kayo. Ikaw muna kasi, mas masarap ang huli. Kinilabutan ako, isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ng lalaki. Sumilip ako, madilim ngunit sapat na ang liwanag ng buwan upang makilala ko ang mga ito. Natutup ko ang aking bibig dahil sa napagtanto. Hindi dapat ako nagtiwala. Hawak nila si Iluminada. Nakagapos ito, may piring ang mata at umaagos ang luha niya sa kanyang pisngi. Hindi ako makagalaw o makasigaw upang humingi ng tulong. Napapikit ako ng mariin, sumandal ako sa puno ng mangga at dahan-dahang dumausdos pababa. Nangihina akong napapikit nang marinig ko ang pagpunit sa saya nito. Rinig ko na humihiyaw siya at binibigkas ang tulong ngunit agad rin itong nawala marahil ay tinakpan ang kanyang bibig. Hindi ko kayang tignan at ayaw ko makita ang pambababoy sa kanya. Wala akong nagawa. Napakawalang kwenta kong kaibigan. Rinig ko ang bawat hinagpis ng hikbi nito. Ramdam ko sa bawat hikbi niya ay isang punyal ng hinanakit. Ako naman, rinig kong sambit ni Artemio. Ginahasa nila ang kaibigan ko. Tama na, para nyo ng awa. Pagsusumamo pa ng kaibigan ko. Naalala ko ang sinabi ni Ama. Pag minalaman ka, tumahimik ka na lang dahil yon ang mas makabubuti. Itiko mo ang iyong bibig at magpatay mali siya. Yon ang paalala ni Ama. Hindi ako pwedeng magsalita. Natatakot ako. Hindi ko maatim ang nakikita ko. Ngunit natatakot naman ako. Sumilip ako ng bahagya dahil wala na akong marinig na ingay. Tahimik na rin ang paligid, mga yabag na lamang na mga paang papalayo ang narinig ko. Natuod ako sa nakita ko.
Ang kaibigan ko si Iluminada, nakita ko siya sa nakakarimarim niyang anyo. Hubot-hubad ito at nakabuka bahagya ang hita. May tumutulong dugo sa kanyang dibdib. Nanikip ang aking puso, napaka-brutal. Napakasalimuot ang sinapit ng aking kaibigan sa mga halang na yon. Nakatarak ang punyal sa hubad nitong dibdib. Tumulo pa ang dugo. May tumulong dugo rin sa kanyang pagkababae. Pumatak ang aking mga luha habang pinagmamasdan siya. Nakadilat ang mata ngunit sa mga puno ng mangga kung saan ako nagtago ang tingin nito na para may taong tutulong sa kanya mula roon. Patay na siya. Ngunit kita ko ang natirang emosyon sa kanyang mga mata. Iyon ay ang pagmamakaawa. Tinakpan ko ang katawan niya ng kanyang saya. Iniwan ko siya roon dahil natatakot ako na baka ako ang madatna ng mga tao at mapagbintangan. Kinabukasan din noon ay natagpuan ang bangkay ni Iluminada. Sobrang naghinagpis ang kanyang mga magulang. Ang hindi ko kayang tanggapin ay kapwa Pilipino namin kayang maatim gawin yon. Nakita ko si Artemio at Rodrigo sa lamay. Sobrang puot ang nararamdaman ko. Lumapit sila sa akin na para bang wala silang ginawang karumal-dumal. Mukha talaga silang nakikilamay pero ang totoo ay halang ang kaluluwa nila. Hindi ko naman lubos akalain na sa paglapit nila sa akin ay pagbabantaan nila ako. Plano ko naman talagang sabihin ang katotohanan. Ngunit tinakot ako. Alam nilang alam ko ang katotohanan dahil sa takot ay nagtago ako sa bahay. Hindi na ako kailanman lumabas. Sinabi ko ang totoo kay ama ngunit sabi niya ay mas magandang manahimik na lamang. Abogado siya, kilalang abogado. Matutulungan niya si Iluminada sa kaso nito ngunit hindi siya tumulong dahil marahil takot din ito na kagaya ko. Hindi nakamit ng pamilya ni Iluminada ang katarungan sa kamatayan ng aking kaibigan. Mahirap lamang sila at sapat lang ang kinikita ng kanyang ama para sa pagkain ng mga kapatid nito. Kahit gustuhin man nilang makamit ang katarungan para sa anak nila ay hindi nila magagawa yon. Dahil wala silang pambayad para sa mga pag-iimbestiga ukol sa kaso. Nakakalungkot isipin na ako ang kaibigan niya. Ngunit wala akong nagawa. Malayang nakikisalamuha ang mga taong may gawa noon sa kanya. Malayang nabubuhay na animoy walang nagawang kasalanan. Napakawalang kwenta ko. 5 taon nang nakakalipas, kinasal ako sa isang lalaking nagngangalang Hernando. Nagtapos siya ng agrikultura, mayaman ang pamilya niya. Marami silang lupain. May mga plansyon ng saging, buko, bulaklak at iba pang gulay. Hindi ko sinabi kailanman kay Hernando ang nalalaman ko. Wala akong nagawa at napakawalang kwenta ko at gabi-gabing dumadalaw sa aking panaginip na humihingi ng tulong ang kaibigan ko. Nakukonsensya ako. Kung sino man ang nakababasa nito ay patawarin niyo ako. Yan ang mga nakasulat sa nabasa ko na si Lola pala ang sumulat. Nakaramdam ako ng lungkot para sa lola ko. Naiiyak na ako ng mga sandaling yon nang biglang magsara ang pintuan ng kwarto. Natakot ako noon, Papa Dudut, at agaran kong binaliks ako ng lahat. Pero nang paalis na ako ay nailawan ang aking cellphone sa gilid malapit sa pinto. Isang figura ng matandang babae, nakatingin siya sa akin. Kinilabutan ako pero may palagay ako kung sino siya. Si Lola Julieta. Ang aking lola sa tuhod at ang may akda ng nabasa kong sinaunang liham. Dahil sa nakita ay nagmadali akong umalis sa kwartong yon. Hindi dapat ako nakikialam ng gamit ng may gamit para tuloy akong nakukonsensya. Sinabi ko kay Papa ang tungkol sa mga nalaman ko. Sabi ni Papa ay nakamit raw ni Lola at Iluminada ang katarungan.
dahil naikikwento daw ng lolo ko sa tuhod sa kanya ang mga nangyari sa nakaraan. Nakulong daw ang 2 lalaking gumahas at pumatay kay Iluminada. Kilalang notorious na serial killer na mga babae sina Rodrigo at Artemio, pero nahuli din daw ito matapos maaktuhang ginagahas ang isang madre. Kinalaunan, bago mag-2 digmaang pandaigdig ay pinatay daw ng mga Amerikano sina Rodrigo at Artemio. Nakahinga ko ng maluwag sa mga nalaman ko. Masaya kong hindi nabigo ang lola ko. Sa kabilang banda ay bumalik ako sa lumang bahay na yon, kinuha ko ang notebook at mga litrato. Pero may kasama na itong bagay na noon ko lang nakita. Isang lumang pin ng buhok ang nakalagay sa ilalim ng notebook at mga litrato. Maganda ito, makaluma ngunit napaka-elegante. Nagulat ako dahil sa tabi nito ay isang lumang papel na ninilaw na sa luma. Ngunit ang nakakagimbal sa lahat ay ang sulat na may sabing, sa anak o apo kong makakabasa nito. Ito'y para sa iyo. Bigla akong kinilabutan nung una pero sa huli naiyak ako. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang hairpin at sinuot ko yon sa aking buhok. Sa ngayon papadudot ay nasa akin pa rin ang hairpin na yon at kapag susot ko yon ay ramdam kong kasama ko si Lola Julieta na parabang binabantayan niya ako at siguro ay pinoprotektahan na rin. Sa kabilang banda ay may asawa at mga anak na rin po ako at sinishare ko rin sa kanila ang kwentong nalaman ko. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang notebook ni Lola Julieta at ilang mga litrato at iniingatan ko yon. Dahil yun lamang ang mga natitirang alaala sa akin ng lola ko sa tuhod. Papadudot, hanggang dito na lamang po at sana'y mabasa niyo ito at mapiling i-upload. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Shane. Isa ang kwentong ito na magpapatunay na walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran sa Diyos. Matagal man ang inabot pero nakuha pa rin ni Iluminada ang hustisya at nagbayad ng kanilang mga kasalanan ang 2 lalaking humalay at pumatay sa kanya. Sa kabilang banda ay huwag nating sisihin si Lola Julieta kung nanahimik man siya nung masaksihan niya ang pagpatay sa kanyang kaibigan. That time ay powerless siya. Naunahan siya ng takot bukod sa halos karamihan sa mga Pinoy noon ay hindi nakakamit ng hustisya dahil nasa pamumuno tayo ng banyaga. Ngunit pinagsisihan na yon ni Lola Julieta. At sa huli ang Diyos na ang gumawa ng paraan para mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Iluminada. Kaya maraming salamat sa iyo, Shane, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Huwag pong kalimutan i-report ang mga copycat na channel, yung pong mga nagre-upload ng ating channel sapagkat ito po ay pagnanakaw. Huwag po nating suportahan ang mga nagpapanggap na mga kami na ginagamit yung aming audio, pinapalitan ng konting video na walang kinalaman doon sa aming narration. So hopefully ma-eliminate na po itong mga channels na ito. And we'll do our best para ma-report na po sila isa-isa. At kayo din po sa inyo pong tulong. Hanapin at suportahan ang Kaistorya YouTube channel. At ganoon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.